So at the soonest time possible, mapalitan na ito para ma-restore yung sanity at dignity ng Senado. Kasi ito yung ginagawa nila, they're creating one constitutional crisis after another. Kita nyo, ngayon umupo si Senator Alan Peter Cayetano sa pagka-Senate President. Marami silang ngaw-ngaw. Si Attorney Ferdinand Topacio ang naging kaguluhan sa Senado kaugnay ng tangkang pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Aniya isa itong malaking kabulastugan. Kasunod ang ginawa ni Antonio Trillanes sa pagdadala ng umano'y warrant sa loob ng Senado. Dineclare na kayong Abu Sayyaf, pwede na kayo magbalik loob. Opo, sir. Kasi kung Kita nyo? Hindi tinuring na kaaway ni Tatay Digong ang mga taga Mindanao na sumapi sa isang grupo. Mahirap yung pagboto ko ng yes because wala talaga pa rin moral authority. I still believe na walang moral authority yung House na magdesisyon sa bagay nito dahil mas malaki yung kinasasangkutan na corruption issue noong previous leadership at yung akusasyon ng maletang perang ninakaw, mas malaki yun. No? Kaya makikita nakakalat ang mga agents all over the Senate yesterday. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito naman tayo, si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Magandang pag-uusapan natin ngayon. Sa dinami-dami ng mga sinabi mo, kung saan-saan ka pa nagpa-interview, boboto ka rin pala na impeachment kay VP Sara. Akala namin na isa ka na sa magiging kakampi ng mga Duterte. O, kilala niyo ba si Katobi? Siya nga naman yung talagang naglalabas ng mga, alam mo mga usapin patungkol dito sa magpinsan. At minsan na i-interview pa ito. Kung saan-saan mga media na interview ni ito ni nila Banatbay at mga banateros. Doon pa lang akala natin ang mama kakampi na natin. Wala rin pala tayong maaasahan mga kasama dahil bumoto na ng yes itong si Toby Tiangco para ma-impeach si VP Sara. Rekta na tayo. Panelo. Inakusahan ng Administrasyong Marcos na pakipagsabwatan sa ICC. Totoo naman. Bakit hindi? Dahil kung ayaw niya na mapadala si Tatay Digong sa dahig, di sana pinigilan niya. Kung naaalala nyo yung mga interview nito noon, kung paano nagsinungaling ang mamang ito na sinabi niya na hindi niya papayagan na arestuhin itong si Tatay Digong ng mga banyaga at kunin at dalhin sa ibang bansa, nagbago ang tema. Noong naaresto na, kailangan na raw makipagtulungan sa Interpol dahil kung tayo naman ay mga may kailangan at kailangan natin ng tulong ng Interpol, baka daw hindi tayo tulungan. Ano nangyari? Akala ko ba dahil tinulungan nyo ang Interpol, ay matutulungan kayo sa mga bagay-bagay na maghahanap ng mga fugitive? Asa na si Saldi ko? Natulungan ba kayo? Inako kayo! Panayam kay Senate President Alan Peter Cayetano. Ang kani-kanina lang huyan. At Senator Bato, nagsalita na patungkol dito sa issue niya. Alam nyo, itong laban ni Senator Bato, laban ho ito ng mga sambayan ng Pilipino. Bakit? Kung ikaw ba naman diba? Dadaling ka sa dihig, meron naman tayong sariling batas, meron tayong sariling hukuman. Kung nagkasalaman sa panibagong bintang na naman itong mga unggoy na ito, dito litisin sa Pilipinas. Hindi pa yung marami kayong pasakalye. Dahil ito na naman si Trilling, umaabante na naman. Marami naman siyang sinasabi. Pero siyempre, bago tayo magpatuloy sa like and share, samahan mo subscribe. All good sa po tayo dyan. At andyan lang ang join button. Pindutin nyo lang kung gusto nyo kayo ay makasama sa ating komunidad. Siyempre, sa shoutout segment natin, hindi natin kakalimutan yan. Simulan na natin to. Wala ka talagang patawad, Trilling. Antibay ng mukha mo. Halatang halata ka. Magpasalamat ka dahil noong nasa Senado ka, hindi ka inaresto.
Kasi gumagawa ka ng eksena dyan eh. Magdadala ka ng warrant of arrest, ha? Sino ang aresto? NBI? Hindi nga pwede. Dahil ang kaso ay sinasabi nyo, ICC case. Pero, hindi nga pinapayagan at walang jurisdiction ng ICC. Ano ang kulit mo? Diba? O eto, pasok natin ito. Two major issues, two national issues, the impeachment of the Vice President and Senator Bato de la Rosa. What is your message to the new leadership of the Senate? Okay, ganito na lang. I've known Senator Cayetano, hopeless na yan. I'm just looking forward na... What do you mean hopeless na yan? Talagang doon siya kung saan mali eh. Di ba? So, kung ano what's good for him. Kaya I'm just hoping Yung mga ganitong that this pronouncement, leadership sila yung change is hopeless temporary. na. Alam nyo bakit? Di ba nagsalita yan ng mga nakarakaram buwan lang. Pag hindi nila nagawa daw nitong 2026 na ma-impeach si BP Sara at mapatanggal sa pwesto, tapos na ang maliligayang araw nila. Which is aminado na sila. Ito yung mga pronouncement dyan na hopeless na raw si Senador si Alan Peter Cayetano. Diyan kayo nagkakamali. Kayo ang nakikita ang hopeless na. Kita nyo bakit? Ngayon sa Senado, saksakan na ho ng dami ng tao. Andyan na ho yung mga anti-Duterte, anti-Bato, andyan ho yung pro-Duterte, andyan na yung anti-impeachment, andyan din yung pro-impeachment. Ito mga hopeless na taong na to, naghakot na naman ang mga bata, naghakot na naman ang estudyante, at dyan na naman nagngangaw-ngaw sa Senado. Pansinin nyo, mga bata ang kasama nila. Ay, wala talagang katigil-tigil. Talagang ginagamitan nila ng pondo. Alam nyo na kung sino naman nagpondo niyan. So, magsaya lang kayo ngayon dahil ngayon ang araw nyo. Pero, pag sinabi na, si BP Sara na ang uupo, doon na kayo mag-iiyak. At doon na kayo, alam nyo ba yung sabi, aalis muna ako ng bansa. Babalik na lang ako pag wala na mga Duterte. Ganon ang mangyayari sa inyo. Tigas ng ulo nyo eh. At the soonest time possible, mapalitan na ito para ma-restore yung sanity at dignity ng Senado. Kasi ito yung ginagawa nila. They're creating one constitutional crisis after another. Kita nyo? Ngayon, umupo si Senator Alan Peter Cayetano sa pagka-Senate President. Marami silang ngaw-ngaw. Noong si Soto, wala silang problema. Kasi kakampi nila eh. Tama? Ngayon, ang dami mong iyak. Ang dami mong reklamo. Kailangan palitan ganito, palitan ganon, dahil, hopeless na, hopeless. Kayo ang hopeless. Di ba? Kinakabahan ka na eh. Gusto mo mapalitan agad si Cayetano. Bakit ka kinakabahan? Sa boses mo pa lang, halatang umiiyak ka na. Dahil anumang oras, pag umupo si BP Sara, sigurado ka. Tahimik ka na naman. Walang sahod. Sabi ni Aling Ledesma. Para lang maproteksyonan nila interest sila. Pero hindi naman tatagal yon. And I hope through public pressure, media pressure, and the civil society, ma-pressure itong Senado as an institution, the senators, Nakakaawa itong mama na to. Kapapalit lang ni Senate President. Tutasin. Wala pang 2 araw nakaupo sa pagka-Senate President is si Senator Alan Peter Cayetano. Nagngangaw-ngaw ka kagad. Sino ba ang kawawa? Sino ba ang hopeless? Di ba? Pinapakita nyo lang na talunan kagad kayo. Saka wala kang karapatan sumama sa Senado at sasabihin mo, nagyabang-yabang ito eh. Ito, warrant of arrest. Di ba, hinamon ako ni Bato? Pag may warrant of arrest, sasama ka, wala kang karapatan. Yan ang sabi, dito. Makinig ka. Para alam mo. Para alam mo yung sinasabi mo ha. Makinig ka mabuti. Ganito inilarawan ni PDP Laban Deputy Spokesperson Attorney Ferdinand Topacio ang ginawang pagdadala ng warrant of arrest ni Antonio Trillanes sa loob ng Senado
para arestuhin si Senator Bato de la Rosa. Para kay Attorney Topacio, isa itong malaking insulto sa batas at hudyat ng kawalan ng kaayusan sa bansa. Ang buong detalye hati ni Kay Villa. This is not about Senator De La Rosa. Binatikos ni Attorney Ferdinand Topacio ang naging kaguluhan sa Senado kaugnay ng tangkang pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Aniya isa itong malaking kabulastugan. Kasunod ang ginawa ni Antonio Trillanes sa pagdadala ng umano'y warrant sa loob ng Senado. Ayon sa abogado, wala itong karapatang mag-serve ng warrant kahit na i-invoke pa ang citizen's arrest. Malaking kabulastugan po yan sapagkat wala po siyang karapatang mag-serve ng warrant. Kahit bilang citizen, kahit i-invoke niya yung doktrina ng citizen's arrest, wala po sa lugar. Gayon, kung ang sasabihin niya, meron daw dare sa kanya, may hamon si Senator Bato, para naman siyang batang maliit na bagamat alam na niya na illegal na yung ginagawa niya, ay naroroon pa siya at gagawin pa rin niya. So anong klaseng tao yan? Anong klaseng mamamayan? At anong klaseng dating lingkod bayan na tinatawag niya ang kanyang sarili kung siyang lalabag ng batas? Kaya nga, hindi na nanalo. Pagbigyan mo na sila, Attorney Topacio, pagbigyan mo na. Oo, baka inaatake na naman ng pagkasira ng ulo. Pagkasira ng utak. Sira ulo. Nalilito na ako. O, pagpasensyahan mo na. Ganyan talaga pag mga hopeless at natatakot na pag-upo ni BP Sara. Ganyan mga tao, yung wala talagang kakwenta-kwenta at walang kagana-gana, iboto. Kaya nagtatalo eh. Maski sa kalokohan, sa kalokohan, talo. Kaya nga marami nagsasabi, barangay tanod, pwede. Kahit barangay chairman din, hindi naman kawawa, Walang nagtitiwala, kaya nagyayabang-yabang. Akala niya naman, siguro, maraming naniniwala sa kanya. Hindi siguro alam ng mamang ito na si Tonyo ay pinagtatawanan siya na sambayan ng Pilipino. Diba? Nakakaawa. Dahil wala na talaga silang magawa. Sa takot nitong mama na ito, ngayon nag-iiyak sa media. Pa-interview dito, pa-interview doon, sasabihin, mga Duterte, mga ganto, ganere. Pero, baka marinig mo, ang interview dito sa isang dating Abu Sayyaf, hindi ko lang sure kung siya ay dating Abu Sayyaf, na nagbalik loob, na niyayabang pa ngayon sa kamera, na ang Duterte lang ang nagbigay ng mga panibagong pag-asa sa kanila. Walang ibang presidente ang nagbigay importansya dito sa mga Abu Sayyaf o anumang grupo diyan sa Mindanao. Bukod tanging si Tatay Digong lang. Baka sampaling ka ng katotohanan, Trililing. Kayo mga hopeless, pero ito nagpapatunay, buhay na patotoo ito. Panoorin nyo at tapusin yung video. Ni Digong halos lahat nagsurrender yung mga Abu Sayyaf. Paparating na yung yung sa pagpresidente ni Duterte. Yun na yun. Pagdating ng Duterte ba, medyo kayo? Maipit na, sir. Ipit na. Naipit at nagustuhan din sa administrasyon ni Duterte. Duterte. Opo, sir. Pero ba't anong nagustuhan nyo sa administrasyon ni... Kasi ilan ang presidente nagpalit-palit siya dito sa Pilipinas. Walang nakapagsabi na pwede tanggapin ng Abu Sayyaf. Kaya dumami ang Abu Sayyaf. Siya lang nakapagsabi na pwede tanggapin ng Abu Sayyaf. Tanggapin bilang nagbalik loob. Kita nyo? So malaking bagay pala sa inyo na dineclare na kayong Abu Sayyaf, pwede na kayo magbalik loob. Opo, sir. Kasi kita nyo? Hindi tinuring na kaaway ni Tatay Digong ang mga taga Mindanao na sumapi sa isang grupo. Diba? Binigyan niya ng pag-asa. Hindi ko lang alam dito sa mga utak talangka na ito na laging sinisiraan si Tatay Digong na mamamatay ng mga kung ano-ano man pabibintang nila. Ito nagpapatunay. Binigyan ni Tatay Digong ng pag-asa kahit alam niya na ito ay lumalaban sa gobyerno noon, binigyan niya ng pag-asa. Si Tatay Digong lang ang nagbigay pag-asa.
Di ba? Mga kasundaluhan, binigyan din ng matataas na sahod. Mga pulisan, binigyan din ng matataas na sahod. Ang mga ito, Abu Sayyaf, binigyan ng pagkakataon. Oh, yung iba, naging sundalo pa. Tama, di ba? Tama ang narinig nyo. Yung mga dati na nakasapi sa ibang grupo dyan, sa Mindanao, sa Abu Sayyaf o MLF o MNLF, nabigyan ho ang pagkakataon, mag-training at maging sundalo. Oh. Tapos sasabihin na ng mga hinayupak na mga galit sa Duterte, alam nyo bakit galit? Lalo-lalo na yung mga kabayan-bayan dyan, mga bista-bista. Dahil yung panahon ni Tatay Digong, ubos sila. Matitigas kasi ang ulo eh. Bakit itong mga taga Mindanao? Maayos. Diba? Maayos. Nirespeto si Tatay Digong. Saka nung panahon ni Tatay Digong, ang Mindanao ho, tahimik. Tama? Tama, kasi binigyan ng pag-asa ni Tatay Digong ang mga taga Mindanao. Ngayon, ibabalik natin ang tanong dito sa mga taga-bundok. Ito ay patunay. O, kung kayo ay sumusunod at naging maayos, ito patunay, buhay na nagpapatotoo. Ang Duterte ay maayos na tao. Ewan ko ba kung bakit pinagbibintangan nyo, lalong-lalo na yung pangit niya sa dahig. Yung babae na laging nandyan, yung abogada. Kala ko abogaga. Yung hati ang ngipin. Hindi dahil kay Duterte, sir, kahit maubos yung Abu Sayyaf dito sa Basilan, sir, kahit patay sa gutom, hindi nagbalik loob. Kung hindi dahil kay Duterte. Tama. Kasi ilan ang presidente nagpalit-palit, sir? Sabihin lang na purbusin. Yung ano, Yung Abu Sayyaf. pulbusin pero kayo, hindi, gusto namin magbalik loob. Na, Opo, ganon. sir, ganon. Matagal na yan, yung mga tinatawag nila na ASG, na tinatawag nila na terrorist. Kahit terrorist yan, gusto yan magbalik loob. Marami yung gustong magbalik loob, pero walang magawa noon. Kasi walang desisyon ang gobyerno noon na pwede sila tanggapin na magbalik loob. Sa panahon lang ni Digong. Kaya halos lahat, sa panahon ni Digong, halos lahat nag-surrender yung mga Abu Sayyaf. Pahiya na. Yung mga tawag dito, yung mga taga-bundok dyan, mahiya kayo. Kaya ayaw yung paupuin ang mga Duterte, kaya nyo pinaimpit si BP Sara, dahil matitigas ang mukha nyo. Andyan sila nasa Kongreso, yung mga taga-bundok, andyan sila. Nakakahiya kayo. Ginagamit nyo pa yung mga, tapos diyan kayo gagawa ng mga kabahuan nyo. Naalala nyo ba yung kinorn beef daw doon? Hindi ko alam kung ano istorya nun. Corn beef ang tawag nila Nirecruit nila, nag-aaral yung mga bata, nirecruit nila, dinala nun sa mountain, ayun. Nagkakaroon ng problema, hindi nila matulungan. Andyan sila. May nagpatunay yan, magulang ng bata. At may nagpatunay din yan, isang miyembro na umalis na. Grabe, no? Kawawa daw sila, gutom ang inabot. Nag-aaral, pinag-aaral ng magulang, nirecruit ng mga buwang. Yan, patunay lang yan, Para, ito, ang kulit mo kasi. Nagyabang-yabang ka, akala namin kakampi ka na ni Vice President. Dahil kinakanta mo si Balulong Kinakanta mo si Saldico. Yung pala, makakuha ka lang pala simpatya. Kilala ka na. Kaya ngayon mga bulalas mo, tablado na. Katobi. Sabi ni Aling Ledesma, tapos ang maliligayang araw ng karera mo sa politika. Daga na botas! Kala natin kaisa siya. Ay, hindi pala. Bumoto rin pala siya sa impeachment ni BP Sara. Noong una, ang ganda ng mga paliwanag mo, Katobi. Pero ngayon, isang kulay lang pala talaga kayo, sabi ni Aling Marie. Na pa natin pinagbutuhan yung impeachment kaysa gumawa ng batas na makaka-resolve sa hirap na hinahanap nila. Ngunit it's a constitutional duty at merong
binigay na limitasyon ng Constitution kung ilang araw dapat na-resolve ang kanyang Senado. No? Number two, mahirap yung pagboto ko ng yes because wala talaga pa ring moral authority. I still believe na walang moral authority yung House na magdesisyon sa bagay nito dahil mas malaki yung kinasasangkutan ng corruption issue noong previous leadership at yung akusasyon ng maletang perang ninakaw, mas malaki yun. No? Pero again, yung mandate o yung kapangyarihan para magdesisyon dito ay binigay sa House of Representatives ng walang kondisyon. No? So, House of Representatives lang ang may kapangyarihan na mag-initiate at mag-determine ng probable cause. No? At siyempre, if I am for accountability, hindi naman siguro tamang dahilan na isang tabi muna yung mas maliit dahil lang hindi na resolbahan yung mas malaki. So, basta accountability, dapat everyone is accountable. Ngayon, kahit may questions ako doon sa naging procedures at proseso, lumabas kasi yung hindi pagdeklara ng cash on hand doon sa SALN, no? Na dapat yun, dinideklara. Okay? Isipin nyo marami siyang nilabas, marami siyang in-expose patungkol dito kay Balulong. Sino ang mastermind, sino yung ganire-ganon. Marami siyang sinasabi na dapat daw lahat ng congressman ilabas ang salin. Drama lang pala. Puro lang pala mga, puro satsat, pa-interview lang dito, pa-interview doon. Sumatatal, wala kang pinagkaiba dito kay Kaeli. Ginamit pa yung mga manggagawa. Kamanggagawa! Ako po si kamanggagamit. Wala akong pinagkaiba ang mamang ito doon sa mga binibitawang salita ni Kaeli. Nagpa-hype lang pala sa TikTok na mga batikos dito, mga batikos doon. Minsan, minumura pa nga niya yung binabatikos niya eh. Ayun lang pala yung way niya para makuha niya yung simpatsya ng tao. Nakuha niya na ang boto. Nakakuha na siya. Napanalo na nga eh. Noong una, yung pronouncement ng mamang yon, hindi pa sila sigurado. Pwedeng mag-abstain, pwedeng mag-no. Nung nagkabotohan na, iba na ho ang lingwahe ng mama. Parang ganito rin si Katobi. Sayang. At meron pa, yung goma. Bumoto rin pala yan. Grabe, no? Pero parang meron tayong nalaman, parang 26 na congressman o 25 congressman ang hindi ho pumabor sa impeachment ni BP Sara. Maganda yan, which is good yan. Sila yung mga congressman na buwang loob, kahit walang ayuda, kahit walang pondong ibigay itong mga durobo, okay lang. Diba? Ngayon, ang tanong, kung kayo ho ba ay na-blacklist na dito sa mga religious group, sa tingin nyo ho, mananalo pa kayo? Hindi na. Kaya wag nyo walang bahala ho yung sinabi ni Miss Cathy Binag. Sinugandahan na ho yan ng isang tagapagsalita. Kine-question niya, dapat may managot, dapat may maimbestigahan, pero wala. Nakakagulat. Lumabas ang pahayag, lumabas ang botohan, yung mga kumwari nagpapahayag laban kay Balulong, laban kay Bongit, eto na, kaisa pala nila. Ibig sabihin, puro ngaw-ngaw lang, puro ngaw-ngaw, pipirma rin pala. Ang sabi doon, di ba, napapag-usapan yun. Parang yung pirma na yun, o yung pagboto na yun ng yes, merong kalakip. Yan ang sabi ni Aling Ledesma. Hindi lang natin pakiwari kung magkano. Malamang sa malamang. Meron hang may nag-post parang, wow! Nakakagulat. Sabihin na natin for example, 20 million. Sabihin natin 20 million. 20 million times mo ngayon sa 200 plus na congressman. Ilan yun? Times 253 ba? Wow! Laking pera, no? Wow, paldo na naman.
Yung pera na yan, kung sana itutulong na lang sa taong bayan, ay di mas maganda pa. Kaso wala. Oh, di ba? Panelo, inakusahan ang administrasyon. Oh, sabuatan na naman to sa ICC. Pero pakinggan natin, kani-kanina lang ho to ang panayam kay SP Cayetano. Clarify ang point niya pag na-exhaust na lahat. Ulitin natin. Mr. Lacson, that he will clarify ang point niya pag na-exhaust na lahat ng legal remedies. First and foremost, we said that paulit-ulit-ulit. Para nakikinig ka. Diba? Na paulit-ulit that senators, like any individual, can exhaust, given the ability to exhaust all legal remedies. And pag na-exhaust lahat, then of course, we will surrender them. Usually, the senators themselves surrender themselves. As it. Put it like this, kung meron yung hearing, pinilit namin kayong ilagay yung source nyo. And then we held you in contempt. Tapos, kayo'y kinustody ng editor nyo. At sinabi ng editor, hindi, merong karapatang reporter, wag sabihin kung sino source niya. What will you do? You'll go to court. Pero pag umabot hanggang Supreme Court yan, at dumating sa inyo na may warrant na legal, legitimate from a Philippine court at wala nang ibang usapan, ang editor mismo magsasabi sa inyo, we will protect your rights, dadalhin ka, we'll make sure you're safe, but kailangan mo nang sumama. So walang difference dito. Sila ang papalaki ng issue. So kahapon, nagsalita si Senator Pangilinan kung pwedeng hindi na pag-usapan. Hindi pwede. Kamalipat ito from the Committee on Rules and Public Order to the Committee on Ethics. Kasi so far lumalabas, it was really a plot to stop him from coming. Even the NBI may statement ngayon na dun sa former majority, maayos sana yung pag-aresto. Hindi yun ang tradisyon sa Senado. So although the Senate President said his piece yesterday, so far, sinabi ng dating Sergeant at Arms at ng NBI Director is that nakita niya yung warrant at coordinated sa kanya. Kaya makikita nakakalat ang mga agents all over the Senate yesterday. It's the first time that happened. Hindi po excuse yung akala mo hindi dadating. Pwede ba yun? Akala mo hindi dadating? Pag may dumating dito, may dalang warrant. Kung may dumating dito, may dalang warrant for Senator Soto, for my sister, for Senator Jinggoy. Di ba? I will tell them, we will assist you. You can serve it. Oh, if the senator claims that denied due process, we'll allow him to file whatever sa court. Na-exhaust na yon at hindi, at meron pa rin na warrant. This is a foreign warrant of arrest. We don't even know if it's valid or hindi. How will you be treating this reso from the opposition? Will they sit up for debates later? Will you be voting, sir? We're the majority, sorry, the new majority, I'm so used to calling ourselves the minority, will meet on it. But even if 24 signed, that doesn't mean we will agenda it right away. Diba? But sa akin, ang pakiusap ko lang, ako, I tried my best. Diba? Nakita niyo naman speech ko, yung pakiusap ko yesterday. This is not the first attempt na hulihin siya or first attempt na to take over the majority. Pero parating may foul na ginagawa eh. Hindi na statesman's like di ba? They could have asked us, they could have saw us, the five, and asked, ano bang plano? They could talk to us. They could talk to Senator. Nandiyan siya, hanggang gabi nandito kami. Hindi nga natutulog yung tao. Magpa-file ka ng resolution. Di ba? Ano, pang politika, yung ginagalit nila, base nila. Yun ang mali eh. Politika, yung mga atake na bumabatikos dito kay Senador Bato. Tsaka alam naman natin, gawa-gawa lang yan. Lalong-lalo niya si Trilling. Eh siyempre, yan ang kanyang ganyan ang kanyang ginagawa para siyempre, how much is the price? Ichokoringo. Rubanta na lang no. Ito, Trillanes, pinalagan ng wrestling claim ni Senator Bato. Naku po. Buti nga, Senator Bato, merong ganyan, tumakbo. Kesa naman naihi sa pantalon. Alamin nga natin yan. Yabang-yabangan na naman to si
Trililing eh. Alamin natin dito. May banat siya kay Senator Bato. ano hong reaksyon nyo na tinakbuhan kayo ni Senator Bato at hiniling nga niya na umalis kayo sa Senate premises? Yun na nga po, no, nakakatawa kasi sinabi niya, ni-wrestling daw siya ng mga NBA agents. Pero nung pinakita yung video, hindi naman pala wrestling yung nangyari, track and field pala ang nangyari. So, ano nakakatawa doon? Ang mas nakakatawa, yung maihi ka sa pantalon habang inaaresto ka. Yung nagyayabang-yawang ka sa awkward, na akala mo, ikaw ang siga. Oo, nung nararatrat, nako, mahirap lang magsalita kung napanood nyo yung panahon na yun. Oo, kala natin matindi. Oo, nung bigla nang umeksena at pinapasok na ang mama, ayun, naihi sa salawal. So, wag niyong yayabangan si Senador Bato. Kasi, kayo, mangaw-ngaw lang kayo, sabi ni Aling Ledesma. Pero in the real life, wala talagang ibubuga. Kahit sabihin mo, dalawa, mano-mano kayo ni Senador Bato, hindi ka mananalo. Sa laki ba naman ni Senador Bato eh? Diba? Dahil kung halimbawa, ganito nangyari, dalawa lang kayo, nagkita kayo sa isang kwarto. Mainit ang ulo ni Senador Bato. Mainit din ang ulo mo. Gusto mo siyang i-arrestuhin eh, di ba? Kung halimbawa lang, nagsabay kayo sa isang comfort room, ano kaya mangyayari sa yung dalawa? Hindi, ito lang pag-usapan lang. Kasi itong mama na ito, kahit matagal ng issue, inuungkat. Ngayon, nagtataka tayo, bakit hanggang ngayon, sabi ni Aling Ledesma, bakit hindi pa rin nakakasuhan? Ayun nga lang, nakakapagtaka rin. Hanggang ngayon, ang mama, walang nagkakaso sa kanya eh. Pero, pasalamat na lang siya, hindi siya naabutan doon ng, kasi parang ang ginagawa niya, nagdala siya ng hindi naman siya karapat-dapat mag-serve ng warrant. NBI, hindi naman din NBI dahil wala namang kaso sa Pilipinas. Ang kaso na sinasabi nila ay sa ICC. Pero maniniwala tayo kung nag-utos ang Korte Suprema na arestuhin si Senador Bato sa kaso dito sa Pilipinas. Di ba? Pero ito kayo na ho ang bahalang umusga dito sa mga nangyayaring ito. Di ba? Ayun na naman sila eh. Natabunan na ho ang issue na impeachment dahil dito kay Senator Bato. Meron kasi silang, ito pa, isa pa. Mabilis na tabunan yung flood control. Talagang pilit pinatatabunan yung issue ng flood control, no? Yung peanut gallery, natabunan ng impeachment ni Bibi Sara. Tapos natabunan ng kay Senator Bato. Si flood control, maghahanap na naman ng kwento patungkol doon sa ungkat ng flood control. Wala na talaga, ubus na talaga ang kwento si flood control. Yung the big piece, hindi pa napapatunayan at wala talagang gustong alam mo yun, wala silang kagustuhan na ipatawag. Malalaman natin yan kasi yung nagtatakip sa flood control issue, ayun na, tinanggal na. Yung tuta na laging kumakampi doon sa nagtatakip sa issue, ayun, sibak din sa pagka-SP. Ngayon, alamin natin sa mga susunod na panahon kung anong mangyayari. May papatawag ba ni Senator Alan Peter Cayetano itong si Balulong para humarap sa issue ng flood control at mali-malitang pera. Kaya kung umabot ka sa video natin ito, shoutout segment naman tayo siyempre. Kailangan natin mag-shoutout eh. Simula tayo dito kay... Yan kailangan mabasa natin Arthur Pascual from Hawaii. Aloha, I'm Arthur watching here in Hawaii. Shout out po sa inyo, sir. Victoria Dorson. Lagi siyang nanonood sa atin. Ma'am Victoria, shout out po. Damanusan, shout out po. Texas, USA. Jenilyn Ortinero, shoutout po. Romulo Divinagracia, shoutout po sa inyo. Laurenchin, shoutout po sa inyo. Silvia Ramos, shoutout po. Mers Glazer, Surigao City. Julia Sigayama, shoutout po sa inyo. Roel, watching from Bukidnon, shoutout po.
Nerissa Olita, lagi siyang nanonood mula Kuwait. Shoutout po, ma'am. Veronica Peralta, shoutout po sa inyo, ma'am. Dinogra TV Vlog. Yan, shoutout po sa inyo. Elisa Silva, shoutout po. Milo Soriaso. At Milo Soriaso, shoutout po. Lagi siyang nanonood. Salonga Gasaki. Yan, shoutout po sa inyo, ha. Jerry Sandoval, shoutout po. Ronald Cabanillas, shoutout po sa inyo. Helen Dalanta, shoutout po. Alcala, shoutout po sa inyo. Helen, shoutout po. Stephanie Vlog, shoutout po sa inyo. Marciana de la Cruz, shoutout po. Lotto Vegas ng New Zealand, shoutout po. Deloria Dani, shoutout po sa inyo. Mayo Villasorda, shoutout po. Helen Marino, shoutout po. Medriga Buena, shoutout po sa inyo. Rose Marie Tak, yan, shoutout po sa inyo. User, shoutout po sa inyo. Joey X, yan, shoutout po sa inyo. TG Barubal JSTV, yan, shoutout po sa inyo. Noray Daato, shoutout po. Nancy Brigana, shoutout po sa inyo. Diyang Khalid, yan, shoutout po. Jean Jerry Lowe's Lorissimo, shoutout po sa inyo. Remiter Teresa, shoutout po. Rosie Galicia, Rosie Lynn Angelicia, Rosie Lynn Angelicia, yan, shoutout po sa inyo. Celeste Raquel, shoutout po. Alcin Ice, shoutout po sa inyo. Silito de Guzman, shoutout po. Erovel Juria, shoutout po sa inyo. Helen Dalanta, shoutout po. Sino pa to? Dolores Alex, shoutout po sa inyo. Sara, shoutout po. Eman Chris Banaag, shoutout po sa inyo. Johnny Marie Roldan, shoutout po sa inyo. Malu Survivor Mix Vlog, si Ma'am Malu na sa Hong Kong, shoutout po sa inyo. Ruel Tolores, shoutout po. Cheryl Neri, shoutout po sa inyo. Aurora Monderico, shoutout po. And Noray Daato. Ayan, kung umabot ka sa video nating ito at na-shoutout ka at doon naman sa hindi pa na-shoutout, damihan nyo po ang pag-comment at para mabasa natin. Hanggang sa muli, ang aking paglalambing, i-like, share nyo yung video. Hanggang sa muli, bye-bye!